Muli, magandang araw sa inyong lahat. Muli na naman tayong magbabahagi ng aralin na may kinalaman sa ICT-4. Ngayong linggo, sa unang araw ng taong panuroang 2025, muli kami magbabahagi ng aralin na may kinalaman sa Introduction to Computer, ang kalagahan ng computer at computing devices. Alin sa mga ito ang meron kayo sa inyong tahanan? Paano ninyo ito ginagamit? Marunong ba kayong gumamit ng mga ganitong mga kasangkapan o kagamitan? Lagyan ng check ang larawang tumutukoy sa makabagong teknolohiya at lagyan ng X ang hindi makabagong teknolohiya. Alin yung makabago? Alin yung sa tingin nyo ay yung noon pa ay umiiral na o napapakinabangan ng mga tao? Ano-ano ang kalagahan ng computer at computer device sa ating pang-araw-araw na gawain? Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ano ang computer? Computing device? Mayroon ba kayong nalalamang computer device? Sabihin na ninyo kung ano ang gamit ng mga ito. Pangalanan ng iba't ibang device ay pinapakita. Meron tayo ditong laptop at meron namang calculator. Mayroong mobile phone na makabago at yung lumang phone na may keypad at ito naman yung touchscreen. Paano nakakatulong ang computing devices sa inyong buhay araw-araw? Malaking tulong ang computer sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi mapapabilis ang mga gawain sa negosyo kung walang computer. At hindi rin mabilis umunlad ang isang lugar kung ito ay walang computer. Tandaan, ang computer ay malaking tulong sa pang-araw-araw na buhay ng bawat tao dito sa mundong pinaglalakbayan natin. Mga halimbawa ng computing device, ang mga nasa larawan, bawat isa ay makatutulong sa atin upang mapabilis ang pangangalap at pagproseso ng informasyon at upang maging mas malawak at mabilis ang komunikasyon. Gawain bilang 1, kalagahan ng computer at computing device. Gawain 1, isulat sa sagot ng papel ang T. Ang litra T kung tama ang pahayag at M naman kung mali ang pahayag. Number 1, ang paggamit ng ICT equipment at gadgets ay makatutulong sa mabilis na pagpapadala at pangangalap ng impormasyon. Tama. Number 2, ang ICT ay tumutukoy at iba't ibang uri ng teknolohiya gaya ng radyo, telebisyon, telepono, smartphones, computer at internet. Saan tumutukoy ang ICT? Di ba sa mga nabanggit? Tama. Napapabilis ng ICT ang komunikasyon. Tumpa. Hindi kailangan ang ICT sa pagpapalawak ng kaalaman. Mali. Kasi kung gusto mong tumalino, gumamit ka ng ICT. Kung gusto mong mapalawak ang iyong kaalaman, gumamit ka ng internet. Mahalaga ang computer at computing device sa ating pang-araw-araw na gawain. Tama. Napakahalaga niyan. Panuto, iwasto ang mga jumbo letters sa kahon
Sulat sa inyong kwaderno ang nabuong salita at lagyan ng check ang kahon kung mayroon kayo nito sa bahay. Number 1, internet. Number 2, computer. Number 3, cell phone. And number 4 ay printer. At number 5 ay laptop. Kopyahin ang graphic organizer sa inyong sagutang papel. Isulat sa loob ng gitnang bilog ang kahalagaan ng computer at computing device. Susulat nyo sa gitnang bilog itong kahalagaan ng computing device. Gitnang bilog. Sulat sa loob ng gitnang bilog. Ito yon. Itong bilog. Gitnang bilog. Loob sa gitnang bilog. Yan. Sumulat ng maikling salaysay tungkol sa kahalagaan ng computer at iba't ibang computer device sa inyong pang-araw-araw na gawain. Gagawa kayo ng isang kwento o pahayag na ano ba ang kalagahan sa pang-araw-araw na gawain ng computer device. Gagawa ka ng salaysay dyan. Ang kalagahan ng gawa. Ako po si pangalan ay nagpapahayag na ang computer device ay mahalaga kasi ito po ay nakatutulong ng malaki sa aming pamilya sapagkat napapakinabangan po namin ito sa pag-search, panonood ng mga video na may kinalaman sa mga tutorial na aming gustong matutunan. Okay. Sunod, ito yung rubric. Paglalapat at paglalahat. Anong kalagahan ng computer at mga computing device sa atin? Ano nga ba ang kalagahan ng computer at computing device sa buhay natin? Yan ang ating yan ang inyong sasagutin. Sumulat ng maikling salaysay tungkol sa kalagahan ng computer at computing device sa inyong pang-araw-araw na buhay. Pangalawang araw, mga bahagi ng computer system. Kalagahan ng computer at computing system. Susulat nyo dyan sa graphic organizer kung anong kalagahan ng computing device. Ngayon ay pag-aralan natin ang bahagi ng isang computer system. Katulad na nakikita sa larawan, yun yung computer system na meron tayo. May monitor, may CPU, may mouse at mayroong keyboard. Hello! Ako nga pala si Teacher Ethel. Welcome sa aking PPP class. Handa na ba kayo sa panibagong aralin? Bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. I-hit ang notification button para lagi kayong updated. I-like, share, at mag-comment na rin sa aking mga video lessons. Narito ang paksa sa araw na ito. Tara! Let's learn and have some fun! Let's go! Ang computer at mga bahagi nito. Ano ang nakikita mo sa larawan? Meron ba nito sa inyong paaralan? Ano ang tawag dito? Tama ka! Ito ay Computer Laboratory Room. Alam mo ba na ang DepEd ay merong programa na tinatawag na DepEd Computerization Program o DCP. Ang programang ito ay naglalayong matulungan ang mga mag-aaral
upang mabigyan ng kaalaman sa makabagong teknolohiya, upang mapataas ang pagkatuto ng batang tulad mo, lalo na sa ICT. Ito ang halimbawa ng isang computer setup. Ano nga ba ang computer? Tara, alamin natin. Ang computer ay isang electronic device na ginagamit upang mas mabilis na makapagproseso ng datos o impormasyon. Ito ay binubuo ng iba't ibang bahagi. Ang mga ito ay nagtutulong-tulong upang makagawa ng pangunahing gawain. Ang mga bahaging ito ay tinatawag na devices. Ang computer ay nahahati sa tatlong bahagi. Ang input devices, output devices, at storage devices. Kabilang sa input devices ay ang keyboard, mouse, at camera. Ang mga input devices ay ginagamit upang magpadala ng data sa isang computer. Kabilang naman sa output devices ay ang monitor, printer, at speaker. Ang mga output devices naman ay ginagamit upang makita ang mga resulta ng trabaho ng computer. Kabilang naman sa mga storage devices ay ang hard disk at compact disk. Ang mga storage devices ay ginagamit na imbakan ng halos lahat ng data at mga application ng isang computer. Atin namang alamin ang iba't ibang bahagi ng computer at ang kanilang gamit. Central Processing Unit o CPU. Ito ang utak ng computer. Matatagpuan ito sa loob ng System Unit. Ito ang nagsasaad sa mga bahagi ng computer kung ano ang pangunahing gagawin. Monitor. Ito ay katulad ng telebisyon. Dito lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyon na nanggagaling sa computer. Keyboard. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Mouse. Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer. Ito din ang nagsasaad ng gagawin ng computer. May tatlong bahagi ang mouse. Ang left button, right button, at scroll wheel. Webcam. Kadalasang ginagamit upang makita ang nais makausap sa video chat o video conference. Ginagamit din ito upang kumuha ng larawan. Printer. Ginagamit ito upang maiprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Speaker. Dito lumalabas ang sound o tunog na galing sa computer. At CD drive o DVD drive. Ang CD drive ay maaaring gamitin upang magpatakbo ng mga programa at i-play ang mga media file o i-burn at i-save ang mga data. Ayan,
Nalaman na ninyo ang iba't ibang bahagi ng computer at ang mga gamit nito. Subukin nga natin ang inyong natutunan. Sagutan ito. Panuto. Subuking tukuyin ang mga bahagi ng computer na nasa larawan. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ang sagot ay printer. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Central Processing Unit o CPU. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Monitor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Speaker. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Keyboard. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. CD drive o DVD drive. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Mouse. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Webcam. Nakuha niyo ba ang lahat ng tamang sagot? Kung oo, good job sa inyo mga bata. Ang Okay, ito yung mga bagay ng computer. Merong input, output, at storage batid sa pinaliwanag sa video kanina. Ang input naman ay may keyboard, mouse, at camera. Ang output device naman ay may monitor, printer, at speaker. Ang storage device naman ay may hard disk, computer, at saka compact disk. Hard disk, compact disk, yung CD. Kuhin ang larawan sa baba tungkol sa bahagi ng computer. Pumili ng kasagutan sa loob ng kahon. Alin dyan ang speaker, alin dyan ang keyboard, alin ang headset, itong headset, alin ang monitor, alin ang mouse, alin ang CPU, alin ang compact disk o CD, alin ang printer, at alin ang USB. Kuhin ang mga ginupit na papel na bahagi ng computer system. Talakayan ang inyong nabuo at kung ano ang gamit ng mga peripherals. Okay, hanapin sa hanay B ang gamit ng mga bagay sa hanay A. Pagtambalin ang mga ito sa pamamagitan ng linya. Pagtatapatin yan yung hanay A sa hanay B. Paglalapat at paglalahat. Ano ang mga bahagi ng gamit ng computer at peripherals nito? Sulat o iguhit ang tinutukoy na bahagi ng computer. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo.
Yan, guguhit yan ng keyboard yan. Ito ang kumokontrol sa galaw ng on-screen pointer at isinasaad din nito ang gagawin ng computer, ng mouse. Guguhit niya yung mouse. Pangatlo, kadalasan itong ginagamit sa video conference o video chat at sa pagkuha ng larawan. Ito yung webcam. Dira. Tinagurian itong utak ng computer at matatagpuan ito sa loob ng system unit. O ito yung tinatawag na CPU. Katulad ito ng telebisyon kung saan lumalabas sa pamamagitan ng display ang mga impormasyong nagagaling sa computer. Yan na nga yung monitor. Number 6, ginagamit ito upang ma-imprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. At ito yung tinatawag na printer. Dito lumalabas ang tunog na galing sa computer. Yan yung tinatawag na speaker. Ginagamit ito upang i-play ang media files o mag-burn at mag-save ng datos o informasyon. Ito yung tinatawag na compact disc o CD drive o DVD drive. Gawain 2, mga bahagi ng computer system. Gawain 1, tama o mali. Tukuyin kung ang mga sumusunod na pahayag ay tama o mali. Ilagay ang T kung tama at N naman kung mali. Ang keyboard ay ginagamit para mag-scan ng mga larawan. Mali. Ang monitor ay output device na nagpapakita ng mga larawan at text at iba pa. Tama. Ang printer ay ginagamit para mag-input ng mga titik at bilang. Mali. Ang mouse ay mayroong buttons para mag-click at mag-scroll. Tama. Ang headset ay ginagamit para sa audio output at voice communication. Yes, tama. Ginagamit ang scanner upang maglimbag ng mga dokumento. Hindi, ang ginagamit ay printer. Tukuyin ang mga bahagi ng isang computer. Piliin ang iyong sagot mula sa salita sa loob ng kahon. Mula sa mga salita sa loob ng kahon. Alin dyan ang central processing unit? Alin dyan ang monitor? Alin yung mouse? Alin yung CPU? At alin yung speaker? At alin yung keyboard? D3, computer operations, booting and shutting down. Computer keyboarding techniques, mouse techniques. Hulaan kung anong bahagi ng computer ang tinutukoy. Ginagamit para mag-type ng mga titik, numero at mga simbolo. Keyboard. Ito ang kumukontrol sa galaw ng screen pointer. Mouse. Ito ang pinakautak ng computer. Matatagpuan ito sa loob ng system unit. CPU. Ginagamit ito upang ma-imprinta o mailimbag sa papel ang mga dokumento o larawan mula sa computer. Printer. Ginagamit ito upang ma-play ang media file, maka-burn at maka-save ng data. Tinatawag na compact disc o CD drive. Ngayon ay pag-aralan natin ng 3 araw ang basic computer operation ng booting, shutting down, keyboarding techniques, mouse techniques. Anong alam mo sa basic computer? Sa basic computer operation, booting, shutting down, at keyboard, at mouse. Yan, ating pag-aaralan ngayon, araw. Sino sa inyo ang may ideya kung paano gagawin ang mga ito? Ano ang ideya niya sa booting, shutdown, computer, keyboarding techniques, at mouse techniques? Mga dapat sundin, booting at shutting down ng computer, keyboarding techniques, at mouse techniques. Panoorin ang video para inyong mas maintindihan ang nilalaman nitong aralin.
Alright guys, so welcome to my channel. This is Shig Rakitero, and you are watching Pinoy Tutorial TV. And for today's lesson, start and shut down the computer system. So paano nga ba mga friendship natin, no? Sa mga first time, paano nga ba ito i-start? I-open or paano patayin? Okay? So, start the computer system. Pinoy Tutorial TV by Shig Rakitero. So, number 1. Ang pinakasimple ay all you need to do is press the computer's power button. If the monitor is not turned on, press the power button on the monitor. Okay? So, press the computer power button. Ayan, mga friendship, no? Sa inyo nakikita? I-press nyo lang yan. Nakikita nyo yan sa tower case or sa CPU. No? Hanapin nyo yung power button sa CPU. Ganon din sa inyong monitor para magkaroon ng power. Next, number 2, when the computer is finished booting, it will show a dialog box that will ask for the username and password. Kung nag-open na siya mga friendships sa inyong monitor, makakakita kayo ng ganito. Okay? So, dito ilalagay niyo yung username niyo or password niyo. Iba naman wala dahil hindi siya nakaset. Walang security. Okay? So, enter your username and password and click the submit button. So, yan. Or press the enter key on the keyboard. Okay, so yan mga friendship, no? Dito, yan, sulat nyo yung username nyo dyan. Dito naman ang password sa may check at i-click ito para sa enter or i-point yung mouse pointer then click. Okay, next. To shut down the computer system Windows 10, hanapin nyo lang yung power button. Ito yung power button or punta kayo sa start and then shut down icon. Okay, so method 1, number 1, click the start icon at the bottom left corner. Ito yung start icon mga friends, diba? Ito. Kita nyo? Ayan. Ayan yung start icon. At the bottom of the left corner, then click the power. Ito yung power niya. Icon on the main menu. Then click shutdown. Okay? Ayan. Click the start icon at the bottom left corner, then click the power icon on the main menu, then click shutdown. Number 2 method, right click the start icon, okay, and then click or hover over shutdown or sign out, ayan, and click shutdown. Yan mga friendship, no? Ito, sa inyo nakikita, okay? Mag right click kayo sa inyong, example dyan, dun sa desktop, then lalabas ito, hanapin yung shutdown, and then sign out or shutdown, okay? Yun lang mga friendship, no? So, right-click the start icon, click the hover, and then shut down. Okay? Yun. So, log off or sign out the computer. So, meron tayong method 1. Press Ctrl Alt Delete keys at the same time. Click sign out. Yun yung method 1. So, you can use your keyboard. Number 2. Number 3 pala. Right-click the start icon, and then click or hover the over shutdown or sign out. Number 3, click sign out or click restart to reboot the computer. Yung mga friendship na, i-right click nila yung start icon, then click or hover over shutdown or sign out, and then click sign out or click restart to reboot the computer na. Method 2, click the start icon, click the user profile icon, then click the sign out. Na? Yun. So, ganun lang kadali mga friendship mag-power on at power off ng inyong mga computer. Okay? So, please don't forget to subscribe and don't forget
Ang keyboard ay isang paraan ng pagkikipag-ugnayan sa inyong computer. Ginagamit ito sa pag-type ng teksto. Ito yung para sa keyboard and techniques natin. Ang keyboard ay isang paraan ng pagkikipag-ugnayan ng iyong computer. Ginagamit ito sa pag-type ng teksto. Karamihan sa mga key sa keyboard ay nilatag tulad ng mga key sa isang typewriter. Ngunit mailan mga special na susi tulad ng escape, escape, CTRL, control, at ELT, alternate. Meron din ilang mga key sa buong tuktok ng keyboard na may level na F1, F2, F3 at iba pa. Ang mga iyon ay tinatawag na mga key ng function at ang eksaktong papel na nilalaro nito ay depende sa kung aling programa ang nagkataon na ginagamit mo sa kasalukuyan. Ito yung mga pisto ng kamay. Makikita nyo dyan kung anong pwesto ng mga daliri ng inyong mga kamay mula sa kaliwang bahagi ng kamay hanggang sa kanang bahagi ng inyong mga kamay. Kinakailangan nyo mapapamiliarize yan at para masanay kayo doon sa inyong pag-computer. Mouse techniques. Ang mouse ay ginagamit upang madaling ilipat ang cursor sa anumang direksyon. Ang mouse ay marahil ay may hindi bababa sa dalawang pindutan dito. Ang pindutan sa kaliwa ay tinatawag na pangunahing pindutan ng mouse. Ang pindutan sa kanan ay tinatawag na pangalawang pindutan ng mouse o lamang ang kanang pindutan ng mouse. Tingnan ang nasa larawan 3. Yan. Tingnan nyo yung larawan ng mouse. May right click. Yung gitna naman yung parang button. Paikot-ikot sa gitna. Para madali mong maano yung mouse pointer niya. Ang buzzwords at naglalarawan kung paano ginagamit ang mouse ay ang mga sumusunod. Ilagay ang mouse sa mousepad. Ang ibig sabihin ng point ay lipat ang pointer ng mouse sa isang item para makahawak ito sa item. I-click, ituro ang item. Pagkatapos ay i-tap, pindutin ang kaliwang mouse button. Ang ibig sabihin ng pag-click ng dalawang beses ay i-tap ang kaliwang pindutan ng mouse ng dalawang beses sa mabilis paghalili, pag-click ng mabilis hanggang maaari mo. Ang ibig sabihin ng right click ay tap ang mouse button sa kanan. Okay. Ibig sabihin nito, ang pag-click ng mabilis hanggang sa maaari mo nang pindutin doon sa tinuturo ng pointer ng mouse. Ibig sabihin ng i-drag ay ituro ang isang item. Pagkatapos ay pindutin ng matagal ang kaliwang mouse button habang inililipat mo ang mouse. Upang i-drop ang item, pakawalan ang kaliwang pindutan ng mouse. Ibig sabihin ng right drag ay hold down ang kanang pindutan ng mouse habang ginagalaw mo ang mouse. Upang i-drop ang item, pakawalan ang kanang pindutan ng mouse. Dapat magaan lang yung hawak doon sa mouse para makontrol ito ng ayos doon sa pag-drag o pag-drop nung inyong isang bagay. Paglalapat at paglalahat, ibigay ang dapat tandaan sa pag-boot at pag-shutdown ng computer. Ano-ano ang mga pangunahing technique sa paggamit ng keyboard? Paano mo magagamit ang shortcuts sa keyboard para sa mas mabilis na trabaho? Okay? Ano ang mga pangunahing kilos sa paggamit ng mouse?
dapat mahalaga ang tamang paggamit ng mouse at keyboard sa paggamit ng computer. Yan. Ano na ang tawag sa proseso ng pagbubukas ng computer? Bali, itong gawain ito, piliin ang titik ng tamang sagot ay ibibigay sa inyo ng guro doon sa tinatawag na learning activity sheet na ipamamahagi sa inyo. Gawain mo, hulaan mo kung anong computer peripheral ang tinutukoy. Yan, kasama din yan sa ibibigay ng guro sa inyo sa sagutan ng inyong mga sasagutan mapel na mayroon kayo. Isusulit yung sagot doon sa sagutan mapel gamit ang mga learning activity sheet na ibibigay sa inyo. Okay? Hanggang dito na lamang po at sana ay nagustuhan nyo ang nilalaman ng video ito at dito na nabubuo ang video aralin na may kinalaman sa computer at computing device na pinag-aralan natin ngayong linggo. Kung di pa kayo nakasubscribe ay mag-subscribe kayo sa aking channel upang maging updated kayo sa mga video i-upload ko araw-araw.